Philippine National Police, malaki ang tiwala sa tuloy-tuloy na pagbaba ng krimen sa bansa ngayong 2026 sa panguna ni PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr. Ito na sinasabi natin mga kaibigan, dahil sa progresibo, epektibo ang trabaho ng PNP sa pangunguna ni PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr., tuloy-tuloy ang pagbaba ng krimen, lalong-lalo na ngayon sa pagpasok ng year 2026. Nitong nakarang taon, mababa ang ratio ng mga krimen sa bansa. Mas lalong bababa pa ang krimen ngayong pagpasok ng 2026 dahil po sa epektibong pamumuno ni PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr. kung saan napakarami pong mga accomplishment ang PNP, no? Kamakalawa lamang noong nakarang araw ay nakahuli ang PNP ng almost I think 1 billion mahigit na halaga ng mga smuggled cigarette dyan sa Malabon City, mga kaibigan. Kaya congratulations PNP General Jose Melesio Nartates Jr. Sa Highway Patrol Group sa pamumuno ni General Hansel Marantan. Panoorin natin ang balitang yan. Natuloy-tuloy ang pagbaba ng krimen sa bansa sa 2026. Batay sa record ng PNP, bumaba sa 12.4% ang naitalang krimen noong 2025. Si Paul Montibon magbabalita. Tiwala ang Philippine National Police sa ilalim ni Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. na magpapatuloy ang pagbaba ng krimen sa 2026. Ayon sa PNP, bumaba ng 12.4% ang krimen noong 2025 dahil sa intelligence-driven operations, police visibility at koordinasyon sa LGUs at sa mga komunidad. Giit ni Acting PNP Chief Nartates, malaking bagay ang pagkipagtulungan ng publiko sa mga otoridad para mapigilan ang krimen sa bansa. Batay sa datos ng PNP, bumaba ang focus crimes mula 40,771 na kaso noong 2024 patungong 35,770 na kaso noong 2025. Malalaking pagbaba rin sa rate na may negative 32.68%, carnapping negative 20.18%, murder negative 17.80% at iba pa. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ng PNP na katuwang nila sa mababang bilang ng naitatalang krimen sa bansa noong nakarang taon ay dahil sa maagap at disiplinadong kilos ng mga pulis sa mga operasyon nito. Bagamat mabilis din naman ang pagpapanagot sa mga alagad ng batas na nasasangkot sa mga irregularidad sa ilalim ng patas na liderato ng PNP. Para sa Diyos. Ayan, mga kababayan, nakita naman natin yung ratio ng pagbaba ng krimen sa ating bansa dahil po yan sa magandang performance ng PNP sa pumuno ni General Jose Melesio Nartates Jr. Kung kaya tama lamang na papurihan natin ang PNP. Ngayon, panoorin naman natin itong magandang accomplishment ng PNP kung saan ay kanilang nahuli, no? Nahuli nila si retired General Romeo Puquis na kung saan ito ngayon ay inuusig na ng batas matapos na mababaan ang warrant of arrest at maaresto ng PNP sa NAIA, mga kaibigan. Si retired General Puquis ay inaresto ng mga otoridad, lalong-lalo na mga miyembro ng CIDG dahil nga po sa kasong rebellion at inciting sedition na kung saan, mga kaibigan, ito nga ay nagsasalita laban sa gobyerno, nag-iikayat ng mga AFP General na umaklas laban sa gobyernong Marcos at maging ang mga retired general ay kinukumbensyon nito. Kung kaya't malinaw na ngayon ay talagang kinasuhan siya at uusigin na siya ng batas. Nakapagpiyasa lamang si General Puquis dahil yan naman ay kanyang karapatan ayon sa tinatadhana ng ating saligang batas. O kaya't panoorin natin si General Jose Melesio Nartates Jr. kaugnay sa kanyang paliwanag hinggil sa pagkakaaresto kay retired General Romeo Puquis. Panoorin natin. Dahilan, bakit po siya inaresto? Inciting to sedition daw po. There's warrant of arrest dated December 5 pa
And so we're gonna implement it. The units that will implement same will be the CIDG and the CPD of the NCRPO. Tama ba, NCRPO? Sir, pero ano po yung dahilan, Chief? Bakit po natin siya inaresto? Kaugnay po ba ito sa mga binanggit niyang pag-aaklas, maghihikayat niya po sa AFP? Tama. A case had been referred against him for inciting to sedition. And itong case na to that was referred by the Criminal Investigation Detection Group ay inusig sila sa prosecution office in coordination with DC-20, and at the same time ngayon lilitisin na siya kasi meron ng warrant of arrest. Saan po siya dadalhin, sir? Dito po ba, Chief, sa Krami or sa Karingal? Sinabi ng ating court concern is dalhin sa kanya ang person. So, dadalhin sa kanya. Nasa kay judge na kung saan niya sasabihin na i-commit ang ating wanted person or subject of the warrant of arrest. Chief, ano na lang po yung babala po ninyo? Siyempre dating general po ito and possible po na may mga susunod pa pong protesta. Babala nyo po doon sa mga personalities na maghihikayat po ng mga ganitong klaseng movement. Okay. Meron tayong due process and we follow due process. And itong ating Philippine National Police, we uphold the Constitution and the duly constituted authorities. If there is a basis for the referral of case that you have committed against this law, ay ang gagawin po ng PNP, of course, we're gonna implement it without fear or favor. Yung reaction nyo na lang po, sabi po ng abogado niya, parang ginigipit po at pinapatahimik po sila kung ganito po yung gagawin. Well, dumaan po sa proseso yan. Tayo ay nag-imbestiga. Pieces of evidence were referred and forwarded to the prosecution service. At ito po ay inusig. At pagkatapos niyan, finding probable cause, sila po ang nagbigay dito sa ating korte. And then ating korte ay pinanigan itong resolution na ginawa ng ating prosecution service, and now lilitisin siya. That's the process. Walang personalan. Yun. Amen. There are cases that the CIDG and several law enforcement agencies have referred, and depende na lang kung depende sa ebidensya kung aandar ang ating mga kaso na to. Thank you, Ms. Karen. Next to ask question is Mr. Mark Makalalad of DCWD. Hi Chief, good morning and Happy New Year. Sir, regarding sa New Year. traslasyon, sir, ano po yung instruction natin sa mga police po na magpapatupad ng security, and ano po ba yung, meron po ba tayong namomonitor na threat? Okay. Alam niyo itong mga activities na to, we've been doing this year after year. Wala namang taon na hindi tayo conduct or nagawa ng mga activities, like for example the traslasyon or for the Black Nazarene, no? Except of course during the COVID. So wala tayo kasi lockdown noon. So taon-taon na yan, ini-improve na natin ang ating security operations for that. And dito sa National Headquarters, we will be supporting the National Capital Region with all the guidance and of course with all the resources. Kailangan nila ng tao, and then therefore we're going to beef up additional 3,000 PNP personnel mapunta dito sa NCRPO. We're going to deploy our logistics. Marami yon, CCTVs, anti-drone, all of the logistics of the PNP ibibigay natin sa NCRPO, including the financial resources, kasi kailangan natin ng mapakain at maayos yung
ibang activity concerning to Black Nazarene. Tama. And with that, the National Capital Region have laid down their operational and security operations for that activity. It is in coordination with our local government units, other law enforcement units. Like for example, yung nandyan ang ating LGU ng Maynila, napakaraming mga assets yun. Okay? From human to logistics. At nandyan din ang MMDA. Nandyan din po ang ating Philippine Coast Guard, Philippine Army. All of our intelligence units and other law enforcement units with intelligence capability 2 months or 3 months ago ay nagagawa na po yan, nangangalap na po ng mga impormasyon relative to the threats towards this activity. And so far as the result, as of now, no threats had been monitored. Sir, ang target ata ngayon, makat short yung oras ng prosesyon sa traslasyon. Paano po natin ito maisasakatuparan, sir? Okay. Ang pinaka-importante dito, of course, this is a security operations for an activity. We need to manage this activity. Of course, in coordination with the church. No, kung ano yung gusto nilang activity, pagbigyan natin, ano ang gusto nilang activity, is, ang kailangan natin magawa is this should be smooth, this should be safe, no? Kaya nga tayo nagbubuhos ng mga resources, including human resources and including nangangalap ng mga information such that this activity should go smooth, seamless and safe. Ayan, mga kababayan, ang napakagandang pahayag ni General Jose Melencio Nartates Jr., ang PNP Chief, na kung saan tinanong din siya ng mga reporter kaugnay sa paghahanda ng PNP sa darating na translasyon. No? Natandaan natin nung araw, no? Yung CRPO Chief yan si General Nartates, ay zero untoward incident. No? Talagang nakarating ng maayos ang Black Nazarene mula sa Quirino Grasan pabalik sa Quiapo Church na walang nasaktan, mga kababayan. Ganon din ang gagawing police visibility, police operation to maintain peace and order sa Quiapo at sa buong Maynila dahil nga po dyan sa nalalapit na pagdiriwang ng translasyon ng itim na Nazareno. Mabuhay ka, General Jose Melencio Nartates Jr. at pagpalain kayo ng dakilang lumika.